Selena, hindi pa tayo nagkakakilala. Patay na ba yung lalaki kanina? Yung nagpanggap na polis? Pero buhay pa yung suspect. Nasa surgery siya ngayon. Unidentified pa rin. Chinese yata yun o Korean. Sir? Piling pa ba yung suspect mo sa kwarto? Stable na heart condition. Selena, pupunta lang ako dun. Pahinga ka lang. Ma'am Bobby, baka pwedeng huwag na kayo umalis. Samahan niyo muna ako. Oo naman, dito lang ako. Salamat. Alam mo, Ma'am Bobby, idol na talaga kita. Galing niyo makipagsabayan doon kanina, yung pakikipag-bugbugan. Tapos, ang pretty mo pa rin. Ako, gulat nga ako eh. Akala ko mas gusto mong kasama si Sir Tonyo. Siguro mas palagay lang yung loob ko sa inyo. Naalala ko kasi ang ate ko eh. Oh. Bakit namimiss mo ba siya? Natakot lang ako kasi pakiramdam ko parang wala na akong pagkakatiwalaan, kundi kayo na lang. May iniisip ka ba? Yung lalaki kanina, yung nagtangkang pumatay sa akin. Namukhaan ko siya. Kaibigan siya ni Sunny. Ang tawag sa kanya, Bullet. Sigurado ka? Namukhaan ko siya eh. May iba ka pa bang alam? Ma'am, matagal ko na talagang kutob to eh. Tingin ko ang kilala ko kung sino yung amo nila, yung nag-uutos sa kanila. Tingin ko siya rin yung nagpapapatay sa akin. Sino? Si Victor Santiago. O paano ka nakasigurado na si Victor Santiago yung boss ni Nasanit Bullet? Makinig kayo sa akin. May naaalala ko. Dati may sinabi sa akin si Sunny tungkol dun sa trabaho niya na may kailangan daw siya asikasuhin. Hindi ako naniniwala kasi akala ko baka nang bababae lang siya. Kaya sinundan ko siya. Narinig mo ba pinag-uusapan nila? Hindi, pero di ba may sense naman? Kaya hindi ba sabi sa akin ni Sunny kung sino yung nag-uutos sa kanya? Kasi siguro malakas yung impluwensya nun, tsaka maraming kakilala. Si Victor Santiago. Siya yun. Maniwala kayo sa akin. Tignan ninyo, dati siyang artista, tapos ngayon tumatakbo pa siya bilang mayor. Makinig kayo sa akin. Kayo lang yung pagsasabihan ko nito. Sino lang ba yung may motibo para saktan si Mayor Joaquin at saka yung pamilya niya? Si Amo lang. Siya yung nagpapatay kay Sunny. Gusto niya akong patahimikin para hindi siya mabuking. Masamang tao siya. Hulihin niyo na siya. Hindi ganun kadali yun. Kailangan meron tayong mabigat na ebidensya o sapat na ebidensya para mapatunayan na si Amo talaga yung nag-utos kay Sunny na tangkaing pagpatay sa'yo, yung kidnapping. Selena,
Meron ba? Meron bang binigay sa'yo si Sunny? Wala talaga, Miss Bobby. Pasensya na kayo, ha? Kahit gusto ko, ayaw talaga sabihin sa akin ni Sunny tungkol sa trabaho niya, eh. Pero maniwala ka sa akin, masamang tao si Amo. Paniwalaan niyo ko. Ito naman po yung kuha sa backlist natin. Sir. Tumulong sa kanya. Totoo nga siguro yung sinabi ni Selena. Bakit? Nag-confide si Selena sa akin kanina. At na-identify niya na yung katrabaho ni Sunny, yun yung namatay ng assassin. At yung tinuturo nilang amo nila at mastermind nung kasong iniimbestigahan natin, walang iba, kundi si Victor Santiago. Ebidensya? Wala pa siyang ebidensya sa ngayon. Pero ang sabi sa akin ni Selena, nakita niya si Amo at si Sunny na magkausap isang araw bago nangyari yung kidnapping. Kahit sino naman pwedeng kausapin si Victor Santiago dahil public figure siya. Pero alam niyo, sir, tagal na talaga akong may kutob na may kinalaman dito si Amo, eh. Well, kinonfirm lang talaga ni Selena sa akin kanina. Wala namang basihan yung mga sinasabi ni Selena. At isa pa, hindi tumatanggap ng kutob sa loob ng korte. Bakit, sir? Sa tingin niyo ba ganun kalinis si Amo? Na kahit konti, wala siyang tinatagong baho? Lahat tayo may tinatagong baho, Enriquez. Pero hindi na importante yun. Ebidensya lang ang totoo at hindi ang opinion natin. Nag-confide si Selena sa akin kanina. At na-identify niya na yung katrabaho ni Sunny, yun yung namatay ng assassin. At yung tinuturo nilang amo nila at mastermind nung kasong iniimbestigahan natin, walang iba, kundi si Victor Santiago. Bakit maraming pera yung boss niya? Saan daw niya kinukuha? Saan pa ba? Di sa kaban ng bayan. Ano kailangan mo? Tonyo, anak. Nabalita ko sa hepe nyo na nagkaroon daw ng shootout sa safe house. Okay ka lang ba? Buhay pa naman ako. May kailangan ka ba? Busy ako ngayon. Saka na tayo mag-usap. Pero marami tayong dapat pag-usapan. Excuse me, sir. Na-endorse ko na si Selena. Kasama na niya yung mga escorts niya. Namarkahan ko na rin yung mga gamit ng mga suspects, pati yung mga baril. Good.
Pwede tayo bumalik sa Kalabari. Sir, sino yung kausap ninyo? Walang kinalaman sa'yo, Enriquez. Tsaka pwede ba? Huwag ka nang nakikinig sa usapan ng ibang tao. Sir, na-turn over na po yung katawan ni Bullet through Doc Cecilia. And available na po yung forensic autopsy bukas. Nasa soko na rin po lahat ng mga baril ng suspect. At nadaanan na namin yung wallet tsaka cellphone ni Bullet. Malinis naman. Malinis? Ibig sabihin, sir, walang ebidensya na nag-uugnay kay Bullet sa kahit sinong tao. Sir, based on the evidence, wala pa kaming pangalan pero nagsalita na si Miss Elena. At ang tinuturo niya ay si Victor Santiago. Si Boss Amo na naman. Pero hindi pa rin siya person of interest. Dahil lang binanggit siya ni Selena. Person of interest is someone whom the law enforcement believes may have information about the crime. At naniniwala ako na may alam dito si Amo. Pero Enriquez, Let's do another step. Dahil gusto kong makasigurado bago ito lumabas. I-search nyo ang bahay ni Bullet. At kapag may nakita kayong may connection kay Amo, doon natin siya imbitahan. sir, pwede ba ako mag-day off? Papahinga ko na lang muna to. Sige, Konde. Noble, Ay, ma'am. kuha mo. Yes po, ito po. Salamat. Kape ka muna. Ma'am, sa tingin mo maniniwala ang mga tao na may connection si Amo sa mga criminal activities? Taas pa naman ng ratings niya. Tapos mahal na mahal pa siya ng mga tao. Baka mamaya sabihin nila, demolition job to para kay Amo. Sabi nga ni Sir Tonyo, ebidensya lang ang totoo at hindi ang opinyon natin. May bulaklak na naman dito. The woman, later identified as Miss Marisa Conde, 5 months pregnant, appeared distressed but unharmed. Marisa Conde, 5 months pregnant. Konde? Kaapelido ni Sir Tonyo? Tonyo? Pwede ba tayo mag-usap? Hello? Salamat at pinagbigyan mo ako dito. Tama na ang pagbibigyan mo ng bulaklak sa nanay ko, ha? Di ba iniwanan mo na siya? At hanggang ngayon, that is my biggest regret. Ang pinili ko ang karir ko kaysa kay Melinda at sa inyo. Muna ako idamay doon. Eh wala ka rin naman nung pinanganak ako, di ba? Kaya wala tayong relasyon. Doon sa nanay ko, doon kami atraso. Gusto kong bumawi. Kanino? Wala na yung nanay ko. Nandito ka pa naman eh. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Alam ko. Pero tandaan mo, laging bukas ang pinto ng bahay ko para sa'yo. Kanina ko pa kayo hinihintay, sir. Bakit, Amigas? Eh, gusto sana ako itanong sa inyo eh. Mamaya na tayo mag-usap. May importante yung kailangan sikasuhin. Tatay mo si Amo. Di ba, sir?
Bakit hindi mo sinabi na ang person of interest sa mga iniimbestigahan natin, tatay mo? Akala ko pulis ka. Showbiz insider ka pala eh. O bakit hindi mo masagot yung mga tanong ko? Dahil wala siyang kinalaman sa trabaho ko. Na yes. Wala ba talaga? O pinoprotektahan mo lang siya dahil tatay mo siya? Dahan-dahan ka sa mga sinasabi mo, ha? Kung gusto mong mag-aksaya ng panahon sa mga chismis, huwag mo ako'y damay dyan. May trabaho pa ako. Ang hinahanap ko lang naman transparency. Kalabisan ba yun, Lola? Diyos ko, Lola, napaka-basic lang nun. Lalo na kung yung person of interest yung taong involved. Umamin ba siya? Hindi directly. Pero parang gano'n na rin yun. Paano ko ba naman siya hindi pagdududahan? Lahat ng tinatanong ko sa kanya, iniiwasan niya. Lola, alam ko naman pong may personal issue. Pero napaka-importante na tong kaso na to. Baka ikaw naman ang may personal issue kay Tonyo. Lola, ang issue ko lang kay Tonyo yung tatay niya. Wala nang iba. Baka naman gusto mong mag-guilty siya para may reason ka na ayawan siya. Kasi nga, nagkakagusto ka sa kanya. Lola, wala akong gusto doon. Ang gusto ko lang, masolve namin tong kaso na to. Yun lang. Chief, pwede po ba magtanong? Kailangan na ba talaga nating imbestigahan si Victor Santiago? Alam mo, Garcia, in a way, iniimbestigahan na natin siya eh. Pero sir, baliwala kasi yung sinasabi ni Selena na si Victor Santiago yung mastermind ni Sunny at Bullet. Kung hindi natin yan mababaka pa na isang solid na ebidensya. Yung sniper, may balita na ba sa kanya? Wala pa, sir. Pero sigurado ako hindi pa yung nagpapakalayo. Lalo na't hindi pa natatapos yung mission niya. Where am I? It's okay, Wu. Everything's fine. Wu, I'm disappointed. Selena, she's still alive. She will die soon. And 2 civilians were able to identify her face. It doesn't matter. I've experienced wars in other countries. But you know what? Nobody catches me. I'll finish my job. Just get the monies ready when I'm done. Well, at least half of it. I just gave half of your pay to another hitman to clean up your mess. Hey, can you blame me? Ang pwede nating tingnan, sir, ay yung anggulo ni Daga. Kay Daga? Anong ibig mong sabihin? Kasi kung totoo yung expose niya kay Victor Santiago, technically, tao siya ni Victor. Katulad ni Sunny at Bullet. Kung paniniwalaan natin si Selena. Bakit, Bok? Tingin mo merong alam si Daga kay Sunny at Victor? Malalaman natin yan pag nakausap natin si Daga.